pangako ng Panginoon sa atin, even in these last days, sabi ng Panginoon Jesus, there will be great Pentecost that will happen in the last days. Kaya we must keep our hearts pure so that we will always encounter the Lord. Let us read the Word of God in Acts 2, verse 22 and 24. The Word of God says, fellow citizens, fellow Israelites, let's read together the Word of God. Listen to this. Thank you, sis. Fellow Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited to God, to you by miracles, wonders, and signs, which God did among you through him, as you yourselves know. This man was handed over to you by God's deliberate plan for knowledge. And you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. Let's pray. Lord God, salamat po. Reveal yourself once more, O Lord God. Kayo po ang maghayag na iyong mga salita, italog. Bumo ako, Panginoong Sus, sa iyong presensya. At salamat sa kapangyarihan ng salita mo, Panginoon Sus, natitim mo sa aming mga puso, Lord God. Ikaw ang Diyos ng mga pangyarihan. At sinasamba namin ang pangalan, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise God. God's message is the God of signs, wonders, and miracles. Taken from the Acts 2, verse 22 and 24. So nakita natin, God that we serve is a mighty God. He is a God of wonders. Siya ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. At kaya nga sinasabi ng Panginoong sa kanyang salita, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sabi doon sa Word of God, in Job 9 verse 10, He performs wonders that cannot be fathomed and miracles that cannot be counted. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay gumagawa ng iba't ibang mga tanda, kababalaghan, iba't ibang miracles. At sabi doon, ang mga miracles na ito ay hindi natin kayang mawari, hindi natin kayang maunawaan. Ang mga kababalaghan na ito, sasabi sa Word of God, ay hindi kayang mabilang. Napakarami ng mga tanda at kababalaghan na ginawa ng Panginoong Hesus. At ito'y nagpapakita na ang ating Diyos ay buhay, ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya nga siya ay, ang mga salita, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang himala na ginawa sa atin ay hindi mabilang. At kung magbasa natin ang Word of God, di ba sa Word of God is, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. He is the self-existent God. He exists by Himself. Kaya't ang lahat ng mga nakikita natin dito sa langit at sa lupa ay lahat ay nilikha ng Diyos. At yung kanyang mga nilikha ang nagpapakita sa kanya ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang glory, ng kanyang pangalan, at nagpapahayag siya na siya ang makapangyarihan sa lahat. At sa Bible, in the Old and the New Testament, ang salita ng Diyos ay punong-puno ng miracles ni Lord, ng kanyang kapangyarihan. In the Old Testament, nakita natin, di ba, na ang mga Israelita, nung sila ay lumaya sa Egypto, bago sila itinawid ng Diyos sa dagat na pula, na hinati ni Lord ang dagat na pula, nakita natin ang mahimalang ginawa ni Lord. Siya ay nagpadala ng thunder, siya ay nagpadala ng mga palaka, locust, iba't ibang mga himalang ipinakita ng Diyos, ng darkness, yung kamatayan ng mga firstborn sa Egypt, at ano pa, at sa pamagitan din ng prophet, ng mga prophet, sina Isaiah, sina Jeremiah, sina Elijah, si Elisha, at mga great prophets, nakita natin ang mga tanda't himala na ginawa ng Diyos. Nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Nakita natin ang lupa ay naglamon ng mga tao. Nakita natin, di ba, na the sun stands still. Nakita natin ang himala na ginawa ng Diyos, na si Jonah ay nilamon ng pating, ang donkey ay nagsalita, iba't ibang klase ng himala. Ang tubig ay ginawa ng Diyos na matamis. At ang Jericho fall down. Nakita natin yung
yung water sa Jordan ay hinati ng Panginoong Sus. At lahat ng himala at tanda ay pinakita ng Diyos. Tanda na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan. Ganon din in the New Testament. Nung dumating si Jesus Christ as the Son of God, na sinugo ng Panginoong Sus para ang tao ay iligtas, nagpakita rin si Jesus ng iba't ibang matanda, mga himala, at mga kababalaghan na ginawa ng Panginoong Sus. Makita natin dito, nung si Jesus Christ, nag-start siya ng kanyang ministry bilang Son of God, at sa kanyang, nung siya ay na-water baptized, doon siya nagsimula ng public ministry niya. And when he was water baptized, diba, the dove, as the Spirit of the Lord descended upon him. At ang sabi nga sa salita ng Diyos, itong si Jesus Christ, he was anointed by God, by the power of the Holy Spirit. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Ibig sabihin si Jesus, sa kalalagayan niyang tao, in the man, na siya ay nasa kalagayan tao, siya ay in-empower ng Holy Spirit. Sabi doon, anointed by God, by the Holy Spirit and power. Kaya siya ay nakakagawa ng iba't ibang himala. Siya ay Diyos pero nasa katawan tao siya. At ang banal na Espiritu ang nag-empower sa kanya, and he went around doing good. And he heals ang lahat ng nasa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway. At dahil nga sinasabi diyan, because God was with him. So ibig sabihin tayong lahat, tayo ang kapangyarihan natin ay ang Holy Spirit. Katulad din ni Jesus Christ, nung siya ay nasa katawan tao, ang Holy Spirit ang kanyang kapangyarihan. Though God was with him, and the anointing of God was with him. And so nakita natin ang iba't ibang tanda na ginawa ng Panginoong Sus. So si Jesus Christ, nung siya ay nangaral at nahayag ang kanyang kadakilaan, ito rin, the apostles ay pinahayag nila. Na sinasabi dito sa John 20 verse 30, Jesus performs many other signs in the presence of disciples which are not recorded in this book. So ibig sabihin, ang Panginoong Jesus ay gumawa ng napakaraming himala. At sinasabi doon, hindi na siya naisulat sa libro na ito, sa Bible, at napakaraming himala pa daw in the presence of the disciples, pero hindi na nasulat. Pero ang lahat ng mga himala ni Jesus na ginawa at mga kababalakan niya, sinasabi doon, ito'y nasulat. Bakit daw naggumawa ng iba't ibang himala si Jesus? Sabi doon, but these are written so that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him, you may have life in His name. So ito pala ang dahilan. Si Jesus Christ ay gumawa ng iba't ibang himala, God the Father ay gumawa ng iba't himala, para tayo daw ay maniwala na itong si Jesus Christ ay ang Messiah. Siya yung sinugo ng Diyos, siya yung tagapagligtas. At sa pamagitan ng Messiah, magkakaroon daw tayo ng life. Hindi lang itong buhay natin na ito, yung life na tayo humihinga, pero sinasabi dito, yung life in the Spirit. Kasi kapag tinanggap natin ang Messiah, ang life, the Holy Spirit will become our life. At tayo ay mabubuhay in the Spirit, at yun nga tayo magkakaroon ng buhay na matuwid sa Panginoon. Kaya life, hindi lang life na nag-i-exist tayo, hindi lang life na may hininga tayo, pero ito'y life in the Spirit na sinasabi doon. Because life in the Spirit, ito yung kinakalugdan ng Diyos. At sa pamagitan ng buhay natin sa Espiritu, magiging matuwid tayo sa Diyos. Kaya si God ay nagpakita ng iba't ibang himala. At dahil sa mga himala ng Diyos, yung mga miracles na ginawa ni Jesus, ay tanda ito ng ang Panginoong Jesus ay mahabagin. Ibig sabihin, ipinapakita ng Diyos ang kanyang kahabagan sa atin. Dahil God is a compassionate God. Kaya siya nagpapakita ng himala at mga kababalaghan. Hindi lang para manalig tayo si Jesus na may Messiah, kundi ganun din upang tayo ay sagipin ng Diyos sa lahat ng mga lakas at kapangyarihan ni Satan at iligtas tayo, ang ating katawan, kaluluwa at espiritu. God has made miracles. Kaya ang sinasabi doon, hindi makokontain ang anumang miracles. Hindi na makokontain. Kasi kung ang miracles na ginawa sa akin ni Lord, ginawa sa inyo, sa bawat isa sa atin, ay isusulat natin itong lahat, hindi makokontain ang lahat ng himala. Walang katapusan ang himala ng Panginoong Jesus.
Dahil sa buhay ng bawat isa sa atin, may himala ang Diyos na ginawa sa buhay natin. Kaya hindi mako-contain. Pero sabi doon, itong mga sinulat sa Bible ay sapat na para ang tao ay maniwala hindi lang sa himala, kundi maniwala kay Jesus, na Jesus is the Messiah. So nakita natin, ano ang yung pangunahing himala na ginawa sa kasulatan, ang pangunahing himala na nangyari, ano yung pinakapangunahing himala? Ito yung himala nung si Jesus Christ was raised from the dead. Ito ang pinakamalaking himala na nasusulat sa kasulatan. Ito ang pinakamalaking himala na ginawa ng Diyos, that Jesus Christ ay ibinangon ng Diyos, ibinangon ng Holy Spirit mula sa mga patay. Dahil ang sabi doon, Jesus Christ is the Son of God at hindi siya mananatili sa kanyang kamatayan because God is the powerful God and God, siya lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nakita natin, yung ginawa ng Panginoon Jesus na muling pagkabuhay, ito ang naging daan para si Satan ay wasakin ni Jesus at ang lahat ng tao ay magkaroon ng kaligtasan. Ito ang naging daan, ang Panginoong Jesus na buhay mula sa mga patay. Kaya tayong lahat ay niligtas ng Diyos, tayong lahat ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa mabuting gawa natin, kundi dahil ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesus ay nakatira sa atin. Kaya kapag nakatira ang Panginoong Jesus sa atin, ang kanyang Spirit ni Jesus at ang Spirit natin ay isa lamang. Ang body, soul, and spirit. So ang Spirit natin is one with the Holy Spirit. Kaya tayo, si Jesus Christ ang ating karunungan, ang ating kayamanan, ang ating kalakasan, ang ating kapangyarihan. Amen? So God Himself ay nakatira sa atin. Siya ay nananahan sa atin. Siya ay buhay. Kaya ang makapangyarihang Diyos na nakatira sa atin, tayo ang makapangyarihang mga tao sa ibabaw ng mundo. Dahil ang pagmamay-ari ni Jesus, pagmamay-ari natin. Ang lahat ng kay Jesus ay sa atin din. Tayo'y inari niyang mga kanya. We belong to Him. Amen? Tayo ay sa Panginoon. Tayo'y pagmamay-ari ng Diyos. Kaya ang pangalan ng Panginoong Jesus, ay nakita natin, Jesus Christ, His name Himself, reveals kung sino siya. The name of Jesus reveals ang pangalan ng Panginoong Jesus, nire-reveal niya sa kanyang pangalan. Kaya nga Jesus, pag tinawag natin ang pangalan ng Panginoong Jesus, ipinapahayag niya kung sino siya. Kahit kapag tayo lumapit kay Jesus, ang pangalan ng Jesus ay naghahayag ng kanyang power, ng kanyang protection, ng kanyang provision, ng kanyang peace, at inihahayag niya ang kanyang kapangyarihan sa atin. Jesus Christ Himself, siya yung kapangyarihan natin. Kaya Jesus, His name reveals kung sino siya. Kaya Jesus, unang-una siya ay nagpakita ng iba't ibang tanda't himala because Jesus is our Savior. Ano sinasabi ni Lord? In Matthew 1 verse 21, sabi dito, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sin. So ito si Jesus, sinasabi doon, si Jesus ay, ito si Mary, she will give birth to a son. Ito nga daw, and the Son Himself is the Son of God, at siya daw ay magliligtas sa atin sa kasalanan. Siya yung magliligtas sa atin sa kasalanan. So, kapag tayo iniligtas na, kapag tayo ay tumanggap sa Panginoon, ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin ay winasak na ng Diyos. Dahil nga siya ay tumira na sa atin, yung divine nature niya ang tinanggap niya sa atin. Kaya si Jesus, kapag tayo lumapit sa Kanya, anuman ang mga past natin, ito'y binabago ni Jesus. Kaya ito ang first miracle na ginawa ng Panginoong Jesus. Diba on the wedding at Cana, the people were gathered together. At nung time na yon, naubusan ng alak. And itong pure grape wine, ano na ito, nandun ang kanyang si Mary, at sinasabi niya na naubusan na ng alak. Ano sinabi ni Jesus? Ang sabi ni Mary, sundin niyo kung anong sasabihin ni Jesus. Kahit ang sinabi ni Jesus, may nakita siya, may tapayan doon na 6, at ito ay mga walang laman, tapayan ng tubig. At ang sinabi ni Jesus, punuin niyo ang tapayan na yan ng tubig. At itong ang 6 na tapayan na ito, na bato, nung mapuno ito ng tubig,
ito'y naging mga anak. At ito rin ang ito ang kauna-unahang ginawa ng Panginoon sa atin. Kapag tayo are gathered in one place, katulad ng ginagawa natin, anumang gathering, sinasabi, di ba? 2 or 3 people that is gathered in His name, the Lord Jesus is nandoon. Kaya nakita natin, God is with us. At sa lahat ng mga gathering, kaya yung ginagawa nating mga effort, nagpo-pour out tayo ng mga effort, tayo ay tumatanggap, tayo ay nagkakaroon ng panibagong buhay. Yung ating heart ay nare-renew, yung ating soul ay nare-restored, kaya't yung banal na espiritu na-invade ang ating buong pagkatao. Kaya yung nararasahan natin, yung Holy Spirit, nararanasan natin, at yung banal na espiritu ang nagbibigay ng panibagong buhay sa atin. Kaya the old has gone, the new has come. Kaya nga yung wine na sinasabi, nakita natin, sabi nila, yung sinabi nila, natikman nila yung alak, sabi nila, ito yung pinakamasarap na alak. Yung pinakamasarap na alak ay natikman nila. Kaya yung pag tayo ay bago na sa espiritu, may bagong puso na at bagong isipan, dahil nga sa ating pag-pour out ng Holy Spirit sa atin, kapag tayo nag-gather ng mga ganitong gawain, then matitikman natin at malalasap natin ang matamis na presensya ng Diyos. Kaya anumang lalim ng sugat na ginawa ng kaaway, anumang mga unforgiveness, anumang mga sakit na dala ng mga iba't ibang mga sitwasyon sa buhay, sa Panginoong Sus, meron tayong kaligayahan, meron tayong kasapatan, meron tayong tunay na kapayapaan, meron tayong kagalingan ng ating soul, body, and spirit. Kaya yung wine na yan, iyan ang presence ng Holy Spirit sa atin, na nakikita natin ang bagong buhay sa atin. Ang bagong buhay in the Spirit, na without the Holy Spirit, we cannot be contented in this life. Walang satisfaction ng tao kapag wala ang banal na Espiritu sa atin. Pero once the Holy Spirit has come upon us, tayo ay may bago ng buhay. Dahil ang presensya ng Panginoon ay nakatira sa atin. Amen? So the name of Jesus is, He is declaring the name, His name. Na kapag tayo ay tumawag sa Kanya, God is revealing Himself na Jesus Christ, God is our Jehovah Rapha, I am the Lord that heals thee. Ang Panginoong Sus ay patuloy na gumagawa ng iba't ibang himala. Nagpapakita siya ng kapangyarihan at kadakilaan dahil ipinapakita niya na kapag tayo tumawag sa Kanya, ipinapahayag niya na siya ang only healer sa ating mga buhay. Nakita natin ang salita ng Panginoon in Exodus 15 verse 26. Sabi dito, He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians. I am the Lord who heals you. So the Lord declares, He revealed Himself na I am the Lord who heals you. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung susundin daw natin ng buong puso ang Kanyang mga kautusan, if we will pay attention to His commands, if we will keep all His decrees, kung susundin daw natin ang Kanyang kautusan, ang lalakad tayo sa Kanyang katuwiran. Ang sabi doon, hindi niya ipapalasap, hindi niya tayo bibigyan ng anumang sakit at karamdaman na ibinigay niya sa mga Egyptians. Kaya ito ang dahilan na tayong lahat ay humihingi ng tawad. Kapag tayo ay may nararamdaman, may mga sakit, ito ang dahilan na tayo ay dapat humingi ng tawad sa Panginoong Sus. Unang-una sa Diyos. Kasi ang nagiging sanhi ng mga kasalanan natin, ng mga karamdaman natin, ay dahil nga sa hindi natin pagtupad. Dahil sa hindi natin pagsunod sa Kanyang kautusan. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay unang-unang dapat humingi ng tawad sa Diyos. Ihingi natin kung ano ang nagawa nating pagkukulang, and God will reveal kung ano yung mga pagkukulang natin sa Kanya. At pagkatapos noon, God, pag tayo nakahingi na ng tawad sa Panginoon, ito rin naman ang time na dapat tayong mag-release ng tawad sa lahat ng mga nakasakit sa atin, sa lahat ng mga nagkasala sa atin. Because nga, ang sabi ng Panginoon, I
I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord that heals you. So God, siya yung nagpapagaling sa atin. At nakita natin, di ba, si Jesus, nung siya ay nangangaral ng salita ng Panginoon, sabi dito sa Matthew 4, verse 24, news about Him spread over Syria, and people brought to Him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, having seizures, the paralyzed, and He healed them all. So si Jesus Christ, nung si Jesus Christ ay nag-start ng kanyang ministry, siya nga ay empowered by the Holy Spirit, ang lahat ng mga dinadala sa Panginoong Sus, na lahat ng may sakit, lahat ng may mga karamdaman, sakit karamdaman, sabi doon, walang hindi pinagaling si Jesus. Ang lahat ng mga inaalihan ng mga samang espiritu, inaalihan ng mga demonyo, pinalayas ni Jesus lahat. Lahat ng mga paralyzed, lahat ng mga paralytics. Ibig sabihin, si Jesus Christ, yung kanyang kalikasan, yung kanyang buong katauhan, yung kanyang buong kalikasan, ay may kapangyarihan na magpagaling sa lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Kaya walang lumapit kay Jesus nung siya ay nagbuhay pa, nung siya ay nandito sa lupa, walang lumapit kay Jesus na hindi gumaling. Ang lahat ng may sakit, ang lahat ng may karamdaman ay pinagaling lahat ni Jesus. Kaya noong siya ay nagpagaling, napakaraming tao, thousands upon thousands ang dumadagsa. Lahat ng mga sakit ay dinadala kay Jesus. At lahat ng sakit ay pinagaling ni Jesus. Dahil nga ang buong kanyang kapangyarihan ay nasa kanya. Siya ay pinakamakapangyarihan sa lahat. At kaya nung maraming tao ang lumalapit sa kanya, lahat, di ba nakita natin yung dinudugo for ilang years, ginamot ni Jesus Christ, yung paralitiko, muhay siya ng maraming patay, siya ay, ang tawag dito, yung crippled na siya, nung siya isinilang, ay hiniled ni God. At ano pa, napakarami ng mga pinagaling ni Jesus. Lahat ng may sakit na lumapit kay Jesus ay pinagaling ng lahat. Kaya nga, si Jesus Christ ay naging tanyag siya. At lahat ng mga tao in Galilee, sabi doon, news about Him spread over Syria, at lahat ay pumupunta sa Kanya. Lahat naging tanyag siya, nakilala siya. At mga tao sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, and the region of Jordan followed Him. At lahat sila ay pinagaling, yung may mga sakit ay pinagaling ni Jesus. Kaya, naalala ko yung kapatid ko, noon nga ako umuwi from Dubai, nag-stay ako sa Dubai, na-overstay ako. Pagbalik ko sa Pilipinas, nakita ko ang sitwasyon ng kapatid ko because nga, nasabi sa akin ng mga parents ko na siya ay inatake ng epilepsy. And so, nung pag-uwi ko from Dubai, binigyan ako ng pagkakataong maminister ang kapatid ko. Sinabi ko sa kanya na kailangan mong maghingi ng tawad unang-una sa Diyos. At kung sino ang nakasakit sa iyo, sino ang nagkasala sa iyo, kung may galit ka sa puso, kung meron kang mga taong hindi pinapatawad, kailangan mong magpatawad. And by the grace of God, ginamit ako ng pangsus para ma-minister ang kapatid ko. Although nung na-minister ko siya, yung that time na pinaisa-isa ko kung sino ang may mga kasalanan, kung sino ang nagkasala sa'yo, and then humingi siya ng tawad, at pagkatapos nun, we continue to rebuke yung spirit ng epilepsy. At nung time nga na yun, nung nandun ako sa Pilipinas, ilang atake ang ginawa ng kaaway sa kanya. Siya ay hinimatay, at yung bumubula ang kanyang bibig, at nakita namin yung gawa ng kaaway sa kanya. But praise God na ang Panginoong Sus ay buhay at makapangyarihan. At ang kapatid ko ay pinalaya na ng Panginoong Sus sa epilepsy. Amen? Because ang lahat ng nananalig sa Panginoong Sus makakaranas ng mga tanda't himala. Kaya yun ang pinakamahalaga na kailangan tayo. Huwag tayo magkikimkim ng anumang galit sa ating mga puso.
Kapag tayo nakaligtaan natin ang mga nalangin, mag-pray, doon tayo nagkakaroon ng time na tayo ay mahina. Kasi ang sitwasyon ng kapatid ko na nagsara ang kanilang kumpanya, siya ay nasa accounting department at iba't ibang tao ang nagpa-follow up sa kanya sa separations pay dahil ang sweldo nila ay na-delay for ilang months. Siya yung tumanggap ng lahat ng mga reklamo. Siya yung tumanggap ng lahat ng mga ng kumpanya. So that time, nanghina siya at nagkaroon siya ng takot. Kaya kapag tayo ay nagkaroon ng time na tayo ay nagiging mahina, huwag natin kakaligtaan the power of prayer. Napakahalaga ito sa ating mga buhay. Kasi nga, ang kaaway ay nag-aabang kung sino ang mahihina. So dapat magpakalalim tayo sa prayer. And so nung nandun ako, tawag dito, inalaw ko na magsabay kami sa prayer in the morning, sa devotion, hanggang ma-restore siya completely. And praise God, God has healed my sister and the glory belongs to the Lord. Amen? So nagpapasalamat ako sa Lord sa healing na ginawa ng Panginoon sa aking kapatid. At ano pa, the Lord Jesus, kapag tayo lumapit kay Jesus, He revealed His name. Kaya siya gumagawa ng ibang mga tanda at himala because the name of Jesus, He is the Jehovah Jireh. The Lord will provide. Amen? Ang Panginoong Sus ang ang nagpo-provide sa ating mga pangailangan. Kaya nga in the Old Testament, nakita natin si Abraham, the life of Abraham na pinangakuan si Abraham na magkakaroon ng anak. At ang sabi na angel of the Lord, ito nga ay yung presence ni God, sabi niya, at the appointed time next year, magkakaroon ka ng anak. At ito nga nangyari, nagkaroon sila ng anak. Pero after na magkaroon sila ng anak, di ba ay sinabi ni Lord, ihandog mo ang iyong anak. At nakita natin ang katapatan ni Abraham, inihandog niya ang kanyang anak, umakyat sila sa bundok ng Moriah, kung saan sinabi ni Lord na sila'y pumanta. At nung nakita na ni Isaac, ni Jacob, sinabi niya, Father, kay Abraham, meron na tayong kahoy at meron na tayong panggatong, pero nasa ng handog. And so then si Jacob ay inihandog ni Abraham, at nung time na sasaksakin na niya si Jacob, biglang nagsalita ang Diyos at sabi niya, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, nakita ko ang katapatan mo. And so nung nakita ni God the Father ang kanyang katapatan, the Lord provided, meron nang nakahanda. Nandoon paglingon niya, merong isang tupa na nakasabit sa puno, nakatatali sa puno. Kung so nakita natin, yung pagsunod natin sa Diyos, kapag tayo sumunod, meron na talaga siyang nakahanda na provision sa atin. And so, ganun din si Peter. Nung time na sinasabi na may lumapit kay Peter, na maniningil ng buwis, at ang time na yon is, tinanong sila kung nagbabayad ba ang guro mo, si Jesus daw ng temple tax. At sinabi ni Peter na nagbabayad. Pero anong ginawa? Anong sinabi ni Jesus? Pumunta ka sa lawa, yung kauna-unahang isda na mahuli mo, sabi ng Panginoong Hesus, ibukas mo ang bibig at merong isang pilak na pera pambayad sa templo. Kaya nung sinabi ni Jesus iyon at sumunod siya sa salita ng Panginoon, ay pagdating niya doon, nandoon talaga, yung isang isda na nahuli niya, yung kauna-unang isda, nandoon na kagad ang provision niya. So, yung sa sinabi ng salita ng Panginoon at sa pagsunod ni Peter, sa sinabi ng Panginoon, may provision na talagang nakahanda sa atin si Jesus. Kaya, ang ating pagsunod sa Panginoong Sus, ang ating paglakad sa Panginoon, kapag tayo sumunod, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Merong provision si Lord sa atin. Kaya naalala ko yung kaibigan ko na nasa Dubai, tumawag siya sa akin dito. Sila ay nasa Dubai, kasama ko sila sa Dubai, pero sila ay nasa Amerika na. Tumawag siya sa akin. Sabi niya, sis, mag-pray tayo, pag-pray natin ng asawa ko. Hindi ko alam kung anong prayer request ang pinag-pray namin. So nag-pray kami. And then, after na may mag-pray, ilang araw yon, sumagot siya, sis, salamat sa prayer. God inanswer ng Diyos ang mga panalangin natin.
After noon, after ilang weeks ulit, or ilang ano siguro, isang buwan siguro, hindi ko alam kung ilang weeks, nag-text na naman siya sa akin. Sabi niya, sis, kailangan ko ulit tulungan mo ako, mag-pray tayo. And then we pray again. And then, by God's grace, sumagot na naman si Lord sa prayer. God is so faithful. At pagkatapos na nag-uusap kami, sabi niya, sis, bigay mo nga sa akin ang account mo. Sabi niya, padalhan kita ng pera. Diba? The Lord provides. So, yung hindi mo ina-expect na nag-pray kayo for your kapatid, pero nakita mo na ang provision ni Lord. Hindi ka talaga pababayaan ni Lord. Kasi sabi niya, sis, bigay mo nga sa akin ang account number mo. Bakit? Sabi ko ganyan, padalhan kita ng pera kasi kapasalamat ako sa prayer mo. Kaya yung ating mga ginagawang kabutihan sa tao, the Lord will reward us. Si Lord yun. At ang si Lord ang sumagot sa panalangin, and then yung hindi mo ina-expect, the Lord will provide for you. Amen? God is our provider. Kaya't napakaraming himala ang ginagawa ng Panginoon basta tayo sumunod sa Panginoon. Lalo na kapag ang lahat ng meron tayo ay i-connect natin sa kaharian ng Diyos. Lalo na kapag tayo ay nagfinansa sa mga gospel, yung mga binibigay nating tithes and offering, ito ay pangako ng Diyos. Ito ay batas ng Diyos na sinasabi niyang magbigay kayo ng ikapu at ng handog. At ano ang pangako ng Diyos? Ibubuhos ko ang langit. Ang langit ay magiging bukas. At ibubuhos ko ang pagpapalang walang sukat paglagyan. At ano sabi? I will rebuke the devourer. Sino ang magre-rebuke ng devourer? Si Jesus himself. I-rebuke niya si Satan. Yung sumisira sa mga prutas natin, sa mga pinagkakitaan natin. I will rebuke the devourer. Kaya yung ating pagbibigay, it's blessing time. Kasi sabi nga, kapag tayo ay nagbigay, tayo ay tatanggap. Lalo na kung ang mga pagbibigay natin ay para sa gawain ng Panginoon, magpatuloy ang gawain ng Panginoong Sus, dahil ito'y batas ng Diyos. At makikita natin na kapag tayo ay nagbigay, ang Panginoong Sus ay magbabalik sa atin ng siksik-liglig at tumaapaw pa. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Basta tayo ay magkaloob, basta tayo ay sumunod sa lahat ng mga batas ni God. Amen? So the Lord Himself declares that He is the provider. Kahit si Lord Jesus nag-provide siya, di ba? Dalawang tinapay, di ba? Naparami ng Panginoong Sus yun. Gaano pa kaya kung tayo ay i-offer natin sa Panginoon sang meron tayong maliit? Kayang paramihin ni Lord. Kayang i-multiply ni Diyos ang anumang meron tayong maliit as long as in-offer natin ito kay God. So, the name of Jesus reveals Himself. He reveals Himself as the provider, and the Lord Himself, He reveals the Lord as our peace. Kaya yung lahat ng dumalapit sa Panginoon, nararanasan ng Diyos, nararanasan natin sa presensya ng Diyos ang ganap na kapayapaan. Kasi ito'y isang himala na nararanasan natin. In spite ng mga nangyayari sa ating paligid, despite na marami ang mga nala-lockdown at nagsasuffer daw sa pandemic, merong iba't ibang mga epekto ang pandemic at lockdown, nakita natin yung peace ng Panginoong Jesus sa atin, isang malaking himala na nararanasan natin. Amen? The peace of God is upon us by the power of the Holy Spirit. Kaya tayong lahat, nakakatulog tayo ng mahimbing sa kabila ng ating mga nangyayari sa ating paligid. Amen? Ano pa? The Lord Himself, the Lord is Jehovah Nissi. Kapag tayo lumapit sa Panginoon, He is making a lot of miracles. Gumagawa siya ng mga tanda't mga himala. Pinapakita niya na ang Panginoong Sus lamang ang ating victory. Siya yung ating banner. Siya yung ating victory. Siya yung nagbibigay ng tagumpay sa atin. Ipagtatanggol niya tayo sa lahat ng ating mga kaaway. Makita natin ang pagkilos ng Diyos kapag tayo tumawag sa Kanya. In the Bible, nakita natin yung mga Israelites, nung sila ay, nung ang mga Israelites ay inatake ng Amalekites, si Moses, sa panguna ni Moses, sinabihan niya si Joshua, choose, pumili ng mga tao para lumaban sa kanila. 300. Hindi ko alam kung ilan. And then, nung si Moses, si Joshua ay pumili na ng mga tao na lalaban sa Amalekites, ang sabi ni Moses, tatayo ako sa burol.
at hahawakan ko itong staff na binigay ng Diyos sa akin. Kaya't nung ang mga Israelita ay nakikipaglaban sa Amalekites, nung itinataas ni Moses ang kanyang kamay, nananalo ang mga Israelita laban sa kaaway nila. Pero kapag nakababa ang kamay ni Moses, ang nananalo ay ang mga Amalekites. Kaya't nung time na yon, si Aaron at si Hur, na kasama ni Moses, ay inalalayan niya si Aaron at si Hur, kasama ni Moses, inalalayan niya si Moses para hindi siya mangawit sa pagtaas ng kamay. So, from that time na habang nakataas ang kamay ni Moses, ipinakita ng Diyos that Jesus, that God is the banner. God is the victory. Kaya't sila ay nagtagumpay sa labanan. At after noon, si Moses ay nag-build ng altar. At dito nga ipinakita at ipinakalala ni Moses that God is our victory. Sabi doon, Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner." He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Ibig sabihin, hindi daw sila matatalo kahit kailan, hanggat ang mga kamay nila ay itataas nila sa trono ng Diyos. Amen? Because God Himself is our victory. Kaya nakita natin, di ba, ang mga victory na ibinibigay ng Panginoong Sus. Nakita natin ang victory, ito isang himala. Noong ang mga Israelita is about to conquer yung Kanaan, di ba, anong instruction ng Panginoong Sus? Ikutin nyo itong Jericho. At nung inikot nila ng 7 beses, sabi niya, yung pang 7 beses, magpuri kayo sa Diyos. Kaya't nung sila ay sumigaw, nagpuri sa Diyos, nakamtan nila ang tagumpay. Isang miracle ang ginawa ng Panginoon, biglang bumagsak ang wall of Jericho. Amen? Nakita natin. Kaya't yung hindi natin malalaman hindi natin kayang unawain ang kaparaanan ng Diyos para tayo iligtas ng Diyos. Napakaraming kaparaan ng Diyos. Ipapakita niya ang kanyang just, na siya ay justice, na siya ay just, siya ay makatarungan Diyos. Kahit naalala ko rin yung aking tatay, bago pa lang siyang na-born again, bago pa lang siya naging Kristiyano. Nung panahon na ang aking tatay ay may bukid kami. At itong ang bukid na ito is medyo malayo sa aming bahay. Ito ay nilalakad ng aking tatay sa medyo malayo sa aming bahay. At meron siyang nakitang baka. Yung baka na ito is hindi niya alam kung kanino yung baka. So nagpasyal siya sa bukid kasi nga lagi niyang pinupuntahan yung bukid. At nung siya ay pauwi na, meron siyang nakitang baka. Pero hindi niya alam kung kanino ito. Kaya ang ginawa ng aking tatay, pinuntahan niya yung bahay ng kanyang kumpare. Sabi niya, iwanan ko itong baka, hindi ko na alam kung kanino ito dahil pauwi na siya. So iniwan niya ang baka at ang pagbili niya, ang sabi niya kung sino ang maghanap, ibigay mo na lamang itong baka. Pero pagkatapos noon, ano ang ginawa ng kanyang kumpare? Pinagbili niya yung baka. Pinagbili niya ng 15,000. Yung dumating na yung may-ari ng baka, hinahanap yung baka. Syempre, galit na galit ang tatay ko kasi ang sinabi noong kumpare niya na pinag-iwanan ng baka, ang tatay ko daw ang nagbenta ng baka. Kaya't galit na galit yung may-ari ng baka sa aking tatay. Nagbanta siya na papatayin niya ang tatay ko. So, ang kumpare naman ng tatay ko, yung pinag-iwanan ng baka, pinuntahan ng tatay ko. So, nakita niya yung ginawa ng pinag-iwanan ng baka na kumbaga is binaligtad niya na ang kumuha ng baka daw ay ang tatay. So, hindi naman niya kinuha. Ngayon, nung hinanap na ang baka, ang pera, kinukuha na ang pera na pinagbentahan, kulang na ng 6,000 kasi nagastos na. Binabantaan na ng tatay ko yung binabantaan na ng may-ari ng baka ang tatay ko na papatayin. So, walang nagawa ang tatay ko, kundi magpa-withdraw sa inay ng pera na 6,000 para ibigay. Pero yung may-ari ng baka ay galit na galit, ay wala magawa ang aking tatay. Kaya pagkatapos noon, ibinigay niya na lamang ang pera na 6,000, pero alam mong ginawa ng Panginoon, hindi nagtagal, yung pinag-iwanan niya ng baka, lumaki ang tiyan, namatay siya,
At pagkatapos naman noon, may tinanggap ang tatay ko, biglang nagkaroon ng blessing. More than pa si 6,000 na ibinayad niya. Kasi ang Panginoong Sus, hindi tayo niya pababayaan. Kapag tayo nakita niya na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos, ano man ang magawa ng kaaway, may kaparaanan ng Diyos para tayo iligtas niya. Para gawin niya ang nararapat. Though hindi namin ipinag-pray para siya ay mamatay, pero nakita natin, God is a God is just. At meron siyang ginagawa para ipagtanggol ang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya nakita natin, di ba, yung victory ng mga Israelita kapag sila ay lumalaban at sila ay humingi ng tulong sa Diyos, lagi silang nananalo. Kaya nakita natin ngayon ang sitwasyon sa Israel. Di ba? Ang Diyos lang ang nagbibigay ng miracles. Kaya nga ang Diyos ay may malaking plano sa Israelita, sa Israel, to the nation of Israel, para ang buong Israel ay maligtas. May malaking plano ang Diyos sa Israelita na magdadala ng kaligtasan sa kanila sa pagbabalik ng Panginoong Sus. Pero until na dumating itong Panginoon, nandyan ang peace and war. Kasi nga si Satan is trying to destroy Israel. Dahil alam niya, itong nation na ito ay ang bansa ng Diyos. Amen? Kaya nga, di ba sinasabi natin, God of Israel. Kasi ang word of God ay nanggaling sa Israel. Jesus is a Jew. Kaya sinasabi natin, He is the Lion of Judah. He is the God of Israel. Kaya nakikita natin, di ba, ang kapangyarihan ng Panginoon himala. Lahat ng mga rockets, ilang rockets yun? Almost 1,000, di ba? Amazing ang ginawa nila ng Diyos na lahat na may na-intercept ng Iron Dome. Pero kung titignan mo, kasi may pinakita doon sa na isang rocket lamang ang bumagsak. Grabe ang lapad ng mga ang lapad ng nasalanta kapag isang rocket ang tumama. Apektado ang ilang bahay yun, isang rocket lang ang naano, pero dami ng bahay na ano. Pero imaginein mo kung yung mga rocket na yan ay bumagsak sa Israel, di ba? Hindi na intercept, grabing destruction ng Israel. Pero sabi nga, those who will seek destruction of Israel will be destroyed. Kasi bansa ni Diyos yan eh. Ang God ang magpoprotect sa kanyang bayan. Amen? Nakita natin ang amazing na ginagawa ng Diyos sa bansang Israel. Kasi hanggat hindi pa dumadating ang Diyos, nakita natin that Israel ay lagi nang makita natin ang lahat ng bansa will magsasama para tuksain, para i-destroy ang bansang Israel. At ito yung plano ni Satan. But God, siya lamang ang tagapagligtas ng bansang Israel. Amen? Nakita natin ang amazing na ginagawa ng Diyos. Because God, sabi doon, God is our victory, God is our banner. Kaya't makapangyarihan ng Diyos, siya lamang. Kaya yung destruction na ginagawa ng Diyos sa Gaza is talagang terrible. Amen? Because God is in the throne, at yung nagsisik ng destruction sa bansang Israel will be destroyed by God. So nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos because God is on the throne at siya ang kumikilos para sa lahat ng kaganapan sa mundo ito. So, nakita natin God Himself, iba't ibang mga kaparaanan, iba't ibang miracles ang ginawa ng Diyos. Pero ano nga ang nangyari when si Jesus Christ ay pumunta sa kanyang sariling bayan? Sabi niya dito, nung si Jesus Christ ay nangangaral at dumating siya sa kanyang hometown sa Nazareth, sa Nazareth, sabi niya doon, coming to his hometown, he began teaching the people in their synagogue and they were amazed. Pero itong kanyang mga kababayan mismo, pagdating niya sa lugar kung saan siya sinilang, ang kanyang mga kababayan ay hindi siya tinanggap. Kaya't anong sabi doon? Yung kanyang mga kababayan, nagtanong sila, saan kumuha ng kapangyarihan ng taong ito? Bakit siya nakakagawa ng mga himala? Bakit siya? Di ba anak ito ni Joseph? Di ba ang nanay nito si Maria? Di ba ito mga kapatid nila? At marami silang mga doubt sa kanilang puso. Kaya't anong sinabi doon? Hindi nakagawa ng anumang himala si Jesus sa bayan na kanyang sinilangan. Why? Because of their lack of faith. And He did not do many miracles because
of their lack of faith. Kaya yung ating faith, yun ang nagmamanifest ng kapangyarihan ng Panginoon Jesus sa atin. Kaya sinasabi sa Bible na si Dami-Dami daw na may sakit na ketong nung panahon ni Elijah ay walang ginamot na may ketong. Kahit napakarami daw lang may ketong noon nung panahon ni Elijah, walang ginamot kundi yung isa lamang na taga-Syria na taga-Naaman, na sinaaman. Because nga, Naaman. Because of their lack of faith. Kaya ang Diyos, sinasabi doon, ang faith natin, ang Diyos ay napiplease lamang sa atin sa pamagitan ng ating pananampalataya. Kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, sabi doon, manalig tayo na ang Diyos ay buhay at siya'y nakakagawa ng anumang himala sa ating mga buhay. Amen? Dahil ngayon, si Jesus Christ, patuloy siya na gumagawa ng himala sa ating mga buhay. Anong sabi sa Bible? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya si Jesus Christ na gumawa ng himala nung unang panahon, nung siya ay nandito sa lupa, siya pa rin ang Diyos na patuloy na gumagawa ng mga himala sa ating mga buhay. Kaya tayong mga church ngayon, sabi doon, tayo ay binigyan ng mga kaloob para tayo ay makagawa ng himala sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At sabi nga, these signs shall accompany those who believe in His name. Ano daw yung mga signs na yun na magagawa ng mga nananalig kay Kristo? They will cast out demons, they will speak in new tongues, they will pick up snakes in their hands, with their hands. At ano pang sabi doon, kapag kayo ay naglay hands ng mga kamay sa mga taong may sakit, sila ay gagaling. Amen? Hindi dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nasa atin. Yan yung mga signs at mga wonders. Yan ang mga signs at mga tanda na pinagkaloob niya sa atin. Because the power of the Holy Spirit, yung Holy Spirit na kasama natin ang gumagawa ng himala para ipakita ang kanyang kapangyarihan at para ang tao ay manalig na si Jesus Christ is the only Savior, the only provider, the only healer, our victory, and our peace. Amen? So, now, nakikita natin ang iba't ibang mga tanda at mga himala ng Diyos sa ating mga buhay. Ano ang dapat natin gawin? Kailangan tayong palaging magpasalamat sa Diyos. We must always thank God sa lahat ng mga miracles na ginagawa ng Diyos sa atin. At higit sa lahat, itetestify natin ang lahat ng mga himalang ginawa ni Jesus. Because yung testimony natin, yun ang magbibigay, di ba, kapag nakita ng ibang tao, yung tagumpay na ginawa sa atin ng Diyos, sila din ay magpupuri sa Diyos at magpapasalamat sila sa Diyos. Kaya we must always thank God. Sabi dito sa Psalm 103 verse 1, praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Yan, yung mga benefits na ginawa ni Lord sa atin. Yung mga himala na ginawa ng Diyos sa atin. Yung tayo ay pinagaling niya, tayo ay pinalaya niya, tayo ay niligtas niya, tayo ay pinasagana niya, tayo ay binigyan niya ng kapayapaan. At ano sabi ng Panginoon? We must always praise God and thank Him for what He has done. Amen? So tayo ay balagi nating itetestify ang ginawa ng Diyos sa atin at i-glorify natin. Sa ating mga pagtitestify ng mga ginawa sa atin ng Diyos, we are glorifying God. At yun ang paraan para maluwalhati at maparangalan natin ang Diyos. Amen? So, we praise God. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng himala sa atin. Magpasalamat tayo sa Diyos. Kaya, ito ang isang maganda dito. Kapag tayo sabi dito, we must command our soul. Di ba sabi dito, praise the Lord, my soul. Sabi dito, all my inmost being, praise His holy name. So yung ating mga soul, kailangan i-command natin siya. Nasambahin natin ang Diyos. I-command natin ang ating soul. Lalo na in times na tayo ay walang ganang manalangin. Lalo na kapag times na tayo nanghihina. We must command our soul. Kasi powerful itong word na to. So tayo, let us command our soul. I-command natin ang ating soul. Sabi dito, all that is within me, praise the Lord, my soul. All my inmost being, praise His holy name. Amen? Kaya hawakan natin ang ating mga ulo. Let's command our soul in the name of Jesus. O aking kaluluwa, sunod kayo, o aking kaluluwa.
Sambahin mo ang Diyos na lumikha ng langit sa araw na ito hanggang sa muling pagbalik ng Panginoong Hesus. All that is within me, ang buong kaloob-looban ko, inuutusan kita, sambahin mo ang Diyos ngayon at magpakailanman. Oh my soul, have faith in God and glorify His name. In Jesus' name, Amen.